Tama. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo, maganda yung ginagawa mo. Super ka. Yun. Ng tao. Hindi lang, walang decency. Abusado. Abusado. Basta. Talaga. Napagpasaway ang binabanggit mo na babae. Oo, kilala. Pag wala pa ng araw, ganyan na yan. Sa totoo lang, bubulong ko sa inyo, dapat talaga yung boss na yan. Sa highway, puro kalaswaan. Ever since, hindi ako believe dyan. Dapat yan, iba na yan. Kamakailan lang, nagkaroon ng isang malupit na sagutan sa pagitan ni Vice Ganda at dating Senador Juan Ponce Enrile. Ano nga ba ang nangyari at ano ang mga pahayag ni Enrile tungkol kay Vice Ganda? Tara, alamin natin. Kumusta mga idol, mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Isa sa mga episode ng It's Showtime, tinawag ni Juan Ponce Enrile si Vice Ganda dahil sa isang insidenteng nangyari sa kanilang programa. Ito ay kaugnay sa Isip Bata segment ng show noong July 25, 2023. Ayon kay Enrile, ang ginawang cake icing incident ni Vice at Ayon Perez ay salacious o maalay. Si Vice Ganda ay komedyante, etc. etc. No, kilala ni Mang Juan D. Ngayon, nagkaroon ng mga reklamo. Isa na ang misis ko na yung may ginawa siyang parang sa pananaw namin, parang malaswa. Marami ring taong nagsabing malaswa at nag-report sa MTRCB. Yung parang naggalaw ang mga dila, Mang Juan. Yung dila. Ang hindi lang ako masaya. I'm nothing against Vice Ganda. Ang punto ko lang dito is, if the board nag-issue ata ng suspension, pero Di pa na-implement kasi nga may motion pa. May hindi apila pa na-implement kasi nag-apila. May nabalitaan din ako na ang ibang direktor sa MTRCB ay nung kumakambyada. Para bang kung paabante, umaatras ang kambyo. Why? Just because of a channel? Just because of the person? Just because maraming following? What is right to some may be wrong to some. So, but we cannot sacrifice what is the truth, what is decent. I am not saying that ultra-decent tayo, pero huwag naman yung ma-influence natin ang mga bata na walang hindi pa nabibigyan ng aral ng ating mga magulang sapagkat busy. Ano ba ang dapat natin gawin dito, Mang Juan? Para baguhin na natin Kung meron kang power, political, social, economic, or whatever, halos hindi mo na iniisip yung kapwa. Yung binigay na katangian sa iyong lipunan, dahil hindi mo na tinitingnan ang kapakanan ng mga iba. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo, maganda yung ginagawa mo, ka. Yun. Tao. Tama yun. Hindi ka dapat maging Hindi lang, walang decency, abusado. abusado. Basta. Talaga. Kaya yung sinabi ni Mang Juan, akma talaga yun eh. Salacious. Salacious. Napagpasaway ang binabanggit mo na babae. Oo, kilala. Pag wala pa ng araw, ganyan na yan. Bakit mahalaga ang isyong ito? Una, ito ay nagdulot ng 12 days suspension sa It's Showtime mula sa MTRCB. Ito ay may malalim na implikasyon, hindi lamang sa programa kundi pati na rin sa industriya ng showbiz. Pangalawa, ito ay isang halimbawa ng isang personalidad na nagpapahayag ng kanyang opinyon sa publiko. Naisip ni Enrile na hindi lang si Vice Ganda kundi abusado rin. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pinalagpas ni Vice Ganda ang mga binitawan ni Enrile na pambabatikos. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at ang kanyang segment sa It's Showtime. Dapat lang, alam mo, sa totoo lang, bubulong ko sa inyo, dapat talaga yung boss na yan. Sa highway, puro kalaswaan. Ever since, hindi ako believe dyan. Dapat yan, iba na yan. Ako baka ano ka na mga fans niya, Attorney Sal. Hindi kasi kung puro kalaswaan, ipapakita mo dyan, talagang dapat talaga iban ka. Until tumino ka. Hindi pa pwedeng gagamitin mo yung pagkasikat mo para gawin mo ang mali. Mali yun eh. Kailangan, dapat nga maging huwaran ka ng kagandahang asal. Hindi mo pa pwedeng gamitin yung kung ano man. Dahil dito, iba't ibang reactions ng mga netizens sa nasabing video clip, narito ang sinabi nila.
Gusto ng tikbalang na vice ganda center of attraction siya palagi, hindi niya na naisip ang mga sinabi niya. Subos. Agree ako dito kay Senator 100%, idol na idol ko pa naman si Vice, but this time parang di magandang tingnan. Grabe naman tong matandang to, nakisawsaw pa kahit halos di na mabuka ang mata niya, kasi ang tanda-tanda na, Diyos ko positive lang po tayo sir, wag ng nega po. Look at the bright side, wag na tayong makisawsaw sa mga negative people, lalo ka na ang tanda-tanda mo na po. Senator Enrile, gumawa na po tayo ng kabutihan, lalo na naghihintay na lang ng oras. Huwag ganun makapaghusga sa kapwa, hinay-hinay lang po, hindi maganda yung word na yan. Gayunpaman, hindi may kakailan na ang ganitong mga kontrobersya ay bahagi na ng showbiz industry, at nagpapakita lang ito kung paano nagbabago ang pananaw ng mga tao sa mga pampublikong personalidad. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!